Alam naman natin na medyo tahimik nga ang Golden State Warriors ngayong off-season. Wala tayong nakitang sobrang laking blockbuster move na agad magpapa-excite sa buong NBA. Pero ngayon, may dalawang bagong pangalan ang pumasok bigla sa Golden State. Sina Georges Niang at si Brandon Williams. At marami agad ang nag-react. May mga nagsasabi, sino nga ba ang dalawang ito? Hindi naman kilala. May iba naman ang minamaliit sila at sinasabing G-League player lamang ang kayang kunin ng Golden State. Pero bago natin sabihin na walang maitutulong ang dalawang ito sa Warriors, tingnan muna natin kung ano ang dalan nilang dalawa. Dahil posibleng hindi sila malaking pangalan pero may dahilan kung bakit sila ang pinili ng Golden State Warriors. Well, unahin natin si Brandon Williams. Hindi man siya kilala ng karamihan pero nagkaroon siya ng magandang opportunity sa NBA matapos ang magandang stretch nito nakaraang season. Nag-average nga siya ng 13 points a game, 3.9 assists sa 66 games. At ang pinaka-interesting sa kanya, ang ability na gumawa ng sariling opensa. Mabilis na gwardya, magaling humawak ng bola at kaya niyang umatake papunta sa ilalim. At malaking bagay yan para sa Golden State dahil alam natin kung gaano kalaking bahagi ng opensa ng Golden State ang nakasalalay kay Stephen Curry. Kapag nasa court si Steph, napakalaki ng gravity niya. Pero kapag nasa bench siya, kailangan ng Warriors ng ibang player na kayang gumawa ng opensa. At dito maaaring maging useful si Brandon Williams. Hindi siya ang tipong kailangan mong bigyan ng maraming play para lamang magkaroon ng impact. Ang kaya niyang magdala ng bola, kaya niyang mag-penetrate at kaya niyang gumawa ng sariling tira. Pero may malaking kailangan pa siyang patunayan, ang kanyang shooting. Kung magiging consistent siya mula sa 3-point range, mas magiging mahirap siyang bantayan dahil kapag lumapit ang defender, kaya niyang umatake na parang si Kyrie Irving. Kapag umatras naman, maaari niyang kunin ang tira. At kung ma-develop nito habang nasa Warrior sistema, malaking dagdag siya sa second unit. Ngayon, kilalanin naman natin ang isa pa, si Georges Niang. Dito naman mas malinaw kung ano ang role niya. Shooting. Career high nga ito, 40% sa 3-point line. At alam natin kung gaano kahalaga ang shooting sa Golden State. Hindi niya kailangan maging ball dominant. Hindi niya kailangan gumawa ng 20 points bawat gabi. Ang kailangan niya maging ready kapag nabigyan ng oportunidad. Halimbawa, pumasok si Stephen Curry, nag-collapse ang depensa, naiwan si Niang, kick out, open 3, yun, easy score. At dito mismo ang klase ng spacing na kailangan ni Coach Steve Kerr. Dahil kapag may reliable shooter sa paligid ni Stephen Curry, mas mahirap para sa depensa na mag-collapse. Hindi lang shooting ang dala ni Niang. May experience nga ito. Alam niya kung paano maging role player. Alam niya kung paano mag-adjust sa sistema ni Coach Steve Kerr. At alam niya kung kailan kailangang umatake at kung kailan naman kailangan mag-space para sa ibang player. Pero syempre, may kahinaan din. Hindi siya elite defender. Hindi rin siya yung player na aasahan mong mag-lockdown ng pinakamabilis na gwardya ng kalaban. Pero hindi naman ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya kinuha. Kailangan ng Warriors ang kanyang shooting at yun ang niyang maibibigay niya. Ngayon, dito natin makikita kung bakit may sense ang dalawang moves na ito para sa Golden State. Dahil kung titignan mo sila individually, baka sabihin mo hindi naman superstar yan. Yes mga idol, tama kayo. Pero hindi naman superstar ang hinahanap ng Golden State. Ang hinahanap nila, isang player na may specific skill set na kailangan ng roster. Si Brandon Williams, scoring, ball creation mula sa backcourt at maging backup ni Stephen Curry. Si Georges Niang, shooting at spacing. Kapag pinagsama mo ang dalawa, may dalawang bagay kang madadagdag sa bench ng Golden State. At isa pa, parehong 1-year deal lamang ang kinuha ng dalawa. Kaya hindi ito klase ng move na pang long term. Binibigyan lamang sila ng opportunity. At kung mag-click sa sistema ni Coach Steve Kerr, mas malaking panalo ito. Lalo na kay Brandon Williams dahil bata pa siya at may potential na mag-improve. Kung magiging consistent ang kanyang shooting, maging disiplinado ang decision making, pwede siyang maging valuable at mahalaga para kay Coach Steve Kerr. Samantala kay Niang, malinaw ang role, shooting nito. Kaya marami at nagsasabi ngayon na pang G-League lamang daw sila. Pero mas maganda nga na hintayin muna natin
na maglaro silang dalawa sa sistema ni Coach Steve Kerr. Minsan ang isang player na kayang magbigay ng ilang quality minutes, makapagpasok ng crucial 3 points o makagawa ng opensa kapag wala ang star player. Malaking bagay ito at yun ang eksaktong role na kailangang gampanan ni na Brandon Williams at Georges Niang sa Golden State Warriors. Dito natin malalaman kung tama nga ba ang naging desisyon sa kanila.